binisita na nga ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido noong nakaraang linggo, ang US Army's Combined Arms Support Command sa Virginia, USA. Sa Joint Readiness Training Center ng US Army, ay maasinsinang pinag-usapan ng mga US Army officers at ating Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, ang pagpapalakas ng capability ng Philippine Army Special Operations Unit, na may malaking ginagampanang tungkulin sa territorial defense, at kung paano magtutulungan ang US Army at Philippine Army, upang ma-develop pa at mapalakas ang capability ng Special Operations Unit na ito sa pagdepensa sa ating teritoryo. Sa nasabing pagbisita, ay nagsagawa ng capability briefing ang US Army Command na ito sa kanya, sa 3 weapon system. Ito ay ang HIMARS Multi-Launch Rocket System, BGM-71 Tube-Launched Optically Tracked Wire-Guided Anti-Tank Missile System, at SeaRAM Anti-Rocket Artillery and Mortars. Walang sinabi at walang kumpirmasyon, na ang 3 weapon system na ito, ay matatanggap na ng Pilipinas, ngunit matatanda ang inilahad ng Amerika noong Hulyo, na makakatanggap ang Pilipinas ng $500 million weapons and equipments military aid mula sa Amerika. Tayo'y umaasa, na ito na nga sana ang bahagi sa $500 million na military aid ng Amerika sa Pilipinas, dahil higit natin itong kailangan ngayon, lalo na at ang magaling na Senate President Cheese Escudero, ay binawasan ng 10 billion pesos ang kaperanggot na 50 billion pesos na AFP Modernization Program allocation ngayong 2025, kaya nagiging 40 billion pesos na lamang ang program fund. Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan at pakinggan ang sinabi ng ating napakagaling na senador, kung bakit nais niyang bawasan ang budget ng AFP Modernization Program. Agrees with the points raised by Senator Bato with a caveat. Hindi natin pwedeng tingnan at bigyan ng pondo ang modernisasyon ng pikit mata dahil yung track record mismo ng DND at AFP sa mga nagdaang panahon ay hindi naman pwedeng panghawakan palagi. To cite as an example, the AFP bought missiles from India worth about 8 billion if I'm not mistaken. Up to today, after 3 years, nasa bodega pa rin siya. Kasi hindi kasama sa hiningi ng AFP at pinondohan yung paglalagyan ng mga missiles sa isang base sa bandang Zambales. I hope when we give money to the AFP, we don't simply close our eyes to what they're asking for. I entrust it to our distinguished Vice Chairperson, Senator Bato, na yung bibili nila doon sa pondong hinihingi nila, mamamaximize talaga at tama yung pag-order nila. As of this date, for example, for the information of Senator Bato, we ordered several armaments under our modernization program from a certain country. I will not name at this point. Nearly half have not yet been delivered for one reason or another. And yet the monies are there. Hindi ngayon natin magastos sa iba sanang pwedeng mabili na madedeliver na. So sana mabigay yung report na rin na yun. Kung gusto na ng executive session na mabigay, yun talagang bibili nila. Baka naman mamaya yung iba hindi naman kailangan fully paid agad, pwedeng hulugan dahil hindi naman agad mabibigay. So mas maraming tayong mabibili gamit yung pareho na 40 man o 50 billion na halaga. At sana yung kailangan talaga ng ating mga sundalo. I'll give you an example again, Madam Chairman, Your Honor. Yung pagputol ng daliri, hindi naman yun mapipigilan ng missile na binili natin eh. Ngayon, maraming bansa tinitingnan na ang drone. In fact, marami nang gumagamit ng drone. Pinag-aralan na ba ng AFP natin? Yung paggamit na lang ng drone o unmanned drone kumpara, siyempre lahat ng Air Force natin nangangarap mag-drive ng F-16. Bakit ba hindi? Hindi ba? O yung B-2 bomber. Pero papunta na ba tayo doon sa modernisasyon na drone na tayo? At hindi na doon. Marahil, baka mas marami pa tayong mabili, marahil mas mura. Sana maganda mapakinggan mula sa AFP din yung kanilang plano at balakid. Dahil kada pagpasok ng bagong administrasyon at may bagong chief of staff, correct me if I'm wrong, Senator Bato, nagbabago yung components ng modernisasyon eh. Binabago nila, hindi naman nananatiling ganun eh. So kada administrasyon pumapasok yung panibago na namang plano at nagbabago din yung teknolohiya. Kaya hindi pwedeng iplano yung modernisasyon ng isang upuan lang ng isang administrasyon dahil makalipas ng 5-6 na taon, baka may lumabas na bagong teknolohiya. Yan ang mas bagay sa atin. Hindi yung nabili natin ang baka outdated na noong mga panahon na nakuha na natin. I hope the committee will consider that when it decides on adding and how it will be spent, the additional and the original budget of 40 billion. Just for the record, Madam Chairman, Your Honor. Pagkatapos niyang tinapyasan ang budget ng AFP Modernization Program, ay nagiging panauhing pandangal siya sa anniversary ng China PLA Army.
Hindi natin alam kung anong kakapalan ng mukha itong ginagawa ng magaling na senador. Ngunit matatanda ang kontra din siya noon na bumili ng mga weapon system ang ating AFP, dahil mas gusto niyang mga kagamitan na lang para sa humanitarian assistance and disaster response ang bibilhin ng AFP. Sana pipiliin ng mga Pilipino sa susunod na eleksyon ang mga politikong may malaking malasakit sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating hukbong sandatahan. Sa kabilang banda kahit papano, ay nataasan din ng mga mambabatas ang capital outlay ng Department of National Defense Budget, mula sa 254 billion pesos, ay naitaas ito sa 265 billion pesos, o 9 billion pesos na dagdag sa budget. Hindi pa malinaw kung para sa ano ang 9 billion pesos na ito, ngunit tila para ito sa pagpagawa ng mga kailangang infrastructures, na kailangan para sa housing ng mga darating na kagamitang darating, dahil isa ito sa pinap-anto ni Senador Cheese Escudero kung bakit binawasan nila ang budget ng AFP Modernization Program. Alam nating ang HIMARS ay isa sa nasa top priority lists ng Philippine Army, na nais nilang madagdag sa kanilang capability, at handang-handa na ngayon ang kanilang hanay na tumanggap ng ganitong klaseng weapon system, dahil matagal na silang sinasanay ng US Army, sa paggamit at pag-maintain ng kagamitang ito. Ang BGM-71 tube-launched optically tracked wire-guided anti-tank missile system, ang isa ring magandang addition sa capability ng Philippine Army, na mag-complement sa shoulder-launch na 81K Ray-Bolt anti-tank missiles, na kanilang binili sa Linex 1 ng South Korea. Ang CRAM anti-rocket artillery and mortars, bagamat hindi napabalitang napupuso ng Philippine Army, marahil dahil sa mataas na presyo nito, napakagandang weapon system para sa pagprotekta ng mga infantry units, laban sa mga missiles and rockets at mga mortars. Kung sakaling ang mga weapon system na ito, na pinapakita ng US Army's Combined Arms Support Command sa ating Philippine Army Chief na si Lieutenant General Roy Calido. Kung talagang para sa Pilipinas, ito ay nangangahulugang bunga ito sa assessment na ginagawa dati ng US military, sa kung anong mga weapon system ang higit na kailangan ng Pilipinas, na maaaring maging bahagi sa military aid package na EGA grant ng Amerika para sa Pilipinas, bilang bahagi ng kanilang suporta at commitment sa AFP Modernization Program. Ang Amerika ay may nakaambang $2.5 billion na EGA grant din sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga defense weapon systems and equipments, sa oras na maipasa na ang panukalang batas sa kanilang Senado.